Tanong lang po, ano po sa tingin nyo ang mas mahirap gawin? Ang magpatawad o hindi magpatawad? What is more difficult to do? To forgive or not to forgive? Diba? Mahirap magpatawad. Lalong-lalo na kung talagang sinaktan ka ng taong yan. Lalong-lalo na kung wala ka naman ginagawang masama sa taong yan. Lalong-lalo na kung minahal mo ang taong yan, pinagtaksilan ka. Mahirap magpatawad. Pero alam niyo po ba, mas mahirap ang hindi nagpapatawad. Yes, it is difficult to forgive. But remember, it is much more difficult not to forgive. At bakit ba mas mahirap, mas mabigat ang hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa? Dalawang dahilan po, tandaan nyo ito. Una, pag hindi ka nagpapatawad, sinasaktan mo, pinaparusahan mo ang iyong sarili. Tingnan nyo po ang epekto na hindi pagpapatawad sa iba. Palagi mong iniisip yung taong yan. Nanggigigil ka, tumataas ang presyon mo, nagkakasakit ka sa puso, sumasakit ang ulo mo, hindi ka makatulog, nagkakasakit ka, nanghihina ka. Sinong pinaparusahan mo pag nagagalit ka sa iba? Sinong pinaparusahan mo pag ayaw mo magpatawad sa iba? Yung taong kinagagalitan mo? Hindi. Pag hindi ka nagpapatawad, ikaw mismo, sinasaktan mo, pinapahirapan mo ang iyong sarili. My dear friends, when you bear resentment to others, you are like putting a rock on your shoes. At ano yung karanasan na meron kang maliit na bato sa iyong paa, sa iyong sapatos? Komportable ka ba? Di ba? Hindi ka palagay? Nasasaktan ka, nasusugat ka. Meron kang pwedeng gawin para alisin mo yung batong yon. Pero tayo alam natin na meron tayong magagawa para maging payapa ang ating buhay, pero hindi natin ginagawa dahil napakatigas ng ating mga ulo. Dahil mas pinipili pa nating magkimkim ng galit at sakit ng loob sa iba. Sinisisi natin ang ibang tao sa ating nararamdaman na nakakalimutan natin na ang susi ng ating isip at puso ay tayo lang ang humahawak. Tandaan po natin, pag ikaw ay may sakit ng loob sa iba, parang pinapatira mo sila ng libre sa iyong isip, sa iyong puso. Napakabait mo naman. Bakit mo pinapatira ang taong yan na hindi mo naman pinagbabayad? Wala dapat iba ang manatili sa ating isip at puso kung hindi ang Diyos at kung hindi ang ating mga minamahal. Hindi po ba? Pero bakit hinahayaan natin tumakbo, manirahan ang mga taong nakasakit sa ating mga isip at sa ating mga puso? Yan ang problema natin. Pero pangalawa, ano ang hirap ng hindi pagpapatawad sa iba? Tandaan niyo po na hindi ka babasbasan ng Diyos pag may sakit ka ng loob sa iba. What prevents us from receiving God's grace and blessing? It is our unforgiveness. Remember that. What blocks God's blessing is your inability to forgive the other. Utos ng Diyos sa atin ang magpatawad. Narinig natin, paano ko kayo papatawarin sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo marunong magpatawad sa iba? If you forgive the transgressions of others, your transgressions and sins will also be forgiven by God. Palagi natin dinadasal ang Ama namin, pero mukhang hindi tumatatak at nag-uugat sa ating isip at puso. Palagi nating sinasabi, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, kung paano kami din nagpapatawad sa kasalanan ng aming mga kapwa. Mga kapatid, may dahilan bakit ikaw ay naghihirap. May dahilan bakit hindi ka masaya. May dahilan bakit maaaring may sakit ka. Suriin natin, tignan natin, sino pa ang hindi ko napatawad sa aking buhay? Bakit nga nahihirapan tayong magpatawad sa iba? Tatlong dahilan. Una, baka merong kang pride, kataasan ng loob. Ungodly pride will prevent us to forgive others. But secondly, self-righteousness, pagmamalinis. Ang palagi nating sinasabi na,
Bakit ako sinaktan? Bakit ginawan ako ng mali? Wala naman akong ginawang kasalanan sa iba. Pagmamalinis. Pero pangatlo, kaya nahihirapan tayo magpatawad dahil gusto nating maghiganti. As long as you have the desire to get revenge, it will be very difficult for you to forgive other people. Huwag nating kalimutan ang turo ni Jesus. Ang Diyos lamang ang maghihiganti. Ang Diyos lamang ang gagawa ng pagkakapantay-pantay ng iba. Vengeance is yours, not mine. Ang Diyos ang maghihiganti sa iyo. Hindi ikaw dapat ang maghiganti para sa iyong sarili. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, that when you seek revenge, you dig two graves. Bakit ikaw ay humuhukay ng dalawang libingan pag gustong maghiganti sa iba? Dahil unang libingan para sa iyong kaaway. Pero sa pamamaraan mo na gustong makapaghiganti, ikaw din mismo ay masasaktan at mapapahamak. Sa iyo ang pangalawang hukay. Sa iyo ang pangalawang libingan. Tandaan niyo po yan. Mga kapatid, mas mahirap ang hindi nagpapatawad. Magpatawad tayo. Hindi para sa taong nakasakit sa atin, pero magpatawad tayo para sa ating sarili. Para sa sarili mong kapayapaan. At para makapagpatawad ka, kailangan paulit-ulit mo itong gawin sa kaibuturan ng iyong puso sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga ang salita ay forgive. Hindi lang one give, hindi lang two gives, hindi lang three gives. Forgive. Ibig sabihin, paulit-ulit mong patawarin ang taong yan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pananalangin. Subukan mo, I forgive, I forgive, I forgive, I forgive. Bawat bumabalik ang masakit na alaala, ulit-ulitin mong sabihin sa pamamagitan ng dasal, pinapatawad kita, pinapatawad kita, pinapatawad kita, pinapatawad kita. At yan ang maglilinis sa iyong isip, sa iyong puso. At pag wala ng balakid ng galit at sakit ng loob, diyan papasok ang pagpapala, grasya at bendisyon ng Diyos sa iyo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng blessed? To be blessed means to be fortunate and happy. Sino mga mapapalad? Sila yung mga masasaya. Paano maging masaya? Simple lang. Alisin mo ang galit sa iyong puso. Alisin mo, bitawan mo ang sakit ng iyong loob. Paano mo malilinis ang iyong puso sa galit at sakit ng loob? Magpatawad ka. Paano magpatawad? Paulit-ulit mo itong naisin at ipagdasal mo ang nakasakit sa iyo. Kailangan ba tayong magpatawad? Do we need to forgive others? Bakit ba tayo magpapatawad? Deserve ba ng iba na patawarin natin sila? Na ngayong alam natin, napakasakit ng ginawa nila. Kailangan bang patawarin ang mga may malalang pagkakasala? Mapapatawad ba natin ang isang asawa na binubugbog niya ang kanyang misis? Sinasampal, tinatadyakan, sinisigawan, minumura, pinapahiya sa mismong harap ng mga anak niya. Kailangan bang patawarin yon? Mapapatawad mo ba ang isang tiyuhin na nag-rape ng kanyang pamangkin? Hindi lang minsan, 2-3 beses, paulit-ulit, inaabuso, kahit bata pa lang. Kailangan bang patawarin yon? Mapapatawad ba natin yung mga scammer, yung mga manloloko ng mga tao, na niloko sila sa kanilang pinagpaguran, inubos, hindi na nakonsensya? Mapapatawad ba natin yon? Mapapatawad mo ba yung pinautang mo, pero hanggang ngayon wala man sa kanya, ayaw kanyang bayaran, at makikita mo, nagbabakasyon pa, parang wala man sa kanya, hindi naaalala may utang siya sa iyo? Mapapatawad mo ba yung palaging naninira sa iyo, na wala ka namang ginagawang mali o masama, pero walang tigil yung pagchichismis sa iyo? Kailangan bang patawarin yung mga ganitong klaseng tao?
Napakahirap, napakasakit. Iniisip lang natin yung kasalanang ginawa nila. Mas magandang sumpain na lang sila. Bakit kailangan pa silang patawarin? My dear friends, I know, we know, it's very, very difficult to forgive others. Most especially if they hurt us. Most especially if we know they hurt innocent people. They hurt good people. Ang hirap magpatawad. Pero bakit ba kailangan nating magpatawad? Kasi ang kapatawaran, susi ng ating kalinisan. Pag nagpapatawad tayo, unti-unting nalilinis, bumubuti, lumiliwanag ang ating puso at kaluluwa. The key to our salvation is forgiveness. Hindi tayo makakapasok sa langit, hindi tayo maliligtas ng Diyos kung hindi tayo matututong magpatawad. Yan ang pinakita sa atin ng Diyos nung siya ay nakapako sa krus. Bago man siya mamatay, pinatawad niya mga tao. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama para sa mga nakasakit sa kanya. Sinabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Bago man siya umakyat sa langit, nagpatawad siya. Walang makakapasok sa langit na hindi nagpapatawad. Mahirap magpatawad kung iniisip mo yung nakasakit sa iyo. Pero ito ang tandaan natin. Pag ikaw ay nagpapatawad, ginagawa mo yan hindi para doon sa nakasakit sa iyo. Ginagawa mo yan hindi para doon sa nagkasala sa iyo. Ikaw ay nagpapatawad para sa iyo din. Tingnan niyo po yung salita ng kapatawaran sa salitang English. Forgive. It means you are giving something good to yourself. When you forgive, you are gifting something good to yourself. Ginagawa mo yan para sa iyo, hindi para sa kanya. Para maging mabuti ka, para maging payapa ka na. Paano tayo magpapatawad? Kailangan sabayan natin ang dasal. Mahirap magpatawad na hindi nagdarasal. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, itong turo ng ating Panginoon ng pagpapatawad, kakambal, kasama nitong kanyang turo ng paano ba tayo magdarasal. Jesus first taught the Lord's Prayer. And then after that, He continued His teaching on how to forgive, on why we should forgive. Because forgiveness is a spiritual activity. Forgiveness is a spiritual path. Pag ikaw ay nagpapatawad, nililinis mo ang iyong kaluluwa. Pag hindi ka pa rin nagpatawad, ikaw ay magtatanim ng dumi sa iyong puso, sukal ng loob, galit, parang ikaw ay naglalagay ng dumi basura sa iyong isip at puso. At habang tumatagal ang galit dyan, nagiging lason at naapektuhan ang lahat ng iyong katawan at buhay. Hindi ka makangiti, hindi ka matahimik, nahihirapan kang maging masaya, walang kapayapaan. The quicker that you forgive, the quicker you can be happy, the quicker you can be at peace. Madali pong magpatawad kung maghahanap tayo ng modelo ng pagpapatawad. Madaling magpatawad kung mayroon tayong susundan sa pagpapatawad. Madaling magpatawad kung meron tayong guro kung paano magpatawad. At naririto, maririnig natin sa ating dasal ng Ama namin na tayo ay nagpapatawad dahil nauunang magpatawad ang Diyos sa atin. There is no better example of forgiveness other than God, other than Jesus. Isipin niyo po, napakarami nating pagkakasala at traso sa Diyos. But
time and time again, He forgives us. Minsan kahit na hindi tayo humingi ng tawad, pinapatawad tayo ng Diyos. Hindi ba awa yun? Hindi ba pagmamahal ng Diyos yun? Hindi mo ba nakikitang kabutihan ng Diyos yun? Para po sa akin, isa sa modelo ng pagpapatawad ay yung sikat na si Cherry Pie Picache. Kilala niyo po siya. Naalala niyo po kung ano yung nangyari kay Cherry Pie? Pinasukan po yung bahay nila. Merong magnanakaw. Ang dinatnan po yung nanay niya. Sa pagnanakaw, sa taranta, napatay nitong magnanakaw yung ina niya. Nahuli yung magnanakaw, kinulong. Alam niyo po yung ginawa ni Cherry Pie? Pinuntahan po niya, binisita po niya yung nakapatay sa kanyang ina. Nagkaharap sila. Ang sakit. Talagang umiiyak po siya. Sinabi niya kung gaano kasakit. Sinabi niya na, kinuha mo yung ina ko. Kinuha mo siya. Pero papatawarin kita. Kasi gusto niya maging masaya. Gusto niya maging payapa. My dear friends, forgive. It is for you. You deserve peace. Do not delay in forgiving. Huwag mo nang patagalin pa. Sino ba yung mga tao na napakatagal mo nang dinadala sa iyong isip, sa iyong damdamin, na naging laso na sa iyo? Pagdasal mo sila at patawarin mo na sila. Yes, I know sometimes we want to correct our past. We want to erase our past. Gusto natin mawala na yung masakit na nakalipas. Forgiveness will not do that. Hindi mabubura ng pagpapatawad ang iyong nakalipas. Pero ito ang maitutulong niya. Pwede niyang baguhin ang iyong kinabukasan. Forgiveness could not change and erase your painful past, but it can transform your future into something good, into something better, into something more peaceful that you deserve.